Hello guys! Isa na naman pong loan application ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung first time nyo po sa channel na to, please free to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated tuwing may i-upload po tayo na about loan application reviews. Ang sabi po dito ay pwede kang makahiram hanggang 30,000 pesos. Pero alam naman po natin na kapag first time nyo po humiram sa isang loan application, ay hindi naman po ganun kalaki yung kanilang ipapahiram sa inyo. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong si PH Packet na under po siya ni My Cash Lending Investors Incorporation at may 4.6 star at may 81,000 reviews. Ang sabi ko nga kanina ay pwede kang makahiram hanggang 30,000 pesos kung ikaw ay repeat borrower. At kung first time nyo po, pwede po hanggang 1,000 hanggang 4,000. Ganun lang po yung kanilang ipapaloan kapag first time nyo. At ayon po dito, pag open nyo po ng application ng PH Packet, i-access po nila ang inyong installed app permission, ang kanyang camera, ang inyong device. At kung mag-agree po kayo doon, pindutin nyo lang po yung agree. Then mag-proceed po kayo dito sa app na to. Pindutin nyo po yung apply. Pag napindot nyo na po yung apply, hihingi po sila ng yung active phone number na kung saan ay doon po nila ipapasa yung OTP. At kapag nakapag-sign in na po kayo, babalik po kayo doon sa kanilang apply page. At pag pindot nyo po ng apply, makikita nyo po doon yung personal information, which is kung ano po yung usage of loan, education background, marital status, number of children, religion. At pagkatapos po nun, contact information. Sa contact information, nakalagay po doon, ilalagay nyo po doon yung inyong email, Facebook Messenger link. Yun nga po pang isang disadvantage kapag may mga Facebook link silang hinihingi. Pwede na lang ma-access yung Facebook nyo. Then Viber phone number and backup phone number. And then job information. Sa job information po, andun po yung industry category, company name, working experience, payday kung kailan po kayo nagsasahod, monthly income, company address, and detailed address. After po nun, ang sunod po doon ay yung resident address information. Residence, detailed address, at residential ownership. Mas meron po nakalagay doon na kung gusto nyo pong maglagay ng certification, but it is optional. Pero kung optional naman po iyon, wag na lang po natin ilagay para hindi po tayo masyadong maraming binibigay na informasyon sa kanila. Then, continue. After po ng continue, andun na po sila hihingi ng contact number ng mga tao o ng reference na kakilala nyo, no? Na kung sino po yung ilalagay nyo dito at hindi nila kayo makontak, ay pwede po nila yung tawagan. Kaya kung sino po ang ilalagay nyo, pwede po pamilya na kahit tawagan nila ay nasa loob lang ng bahay ninyo. Ang sunod po ay yung identity information. Ito po yung kung ano yung ID na ibibigay niyo po sa kanila. Pagkatapos po ay hihingi na nila yung ID ninyo. And then facial recognition, document ID number, first name, middle name, and last name. Pagkapindot niyo po, lalabas na po doon yung basic information kung complete niyo po ito na fill upan. So, job information, at lahat po, pag na-fill upan nyo na po lahat yun o natapos nyo na pong lagyan lahat ng yun, ay lalabas po itong merong repayment coupon. After po nun, yung na-fill upan nyo na po lahat, basic information, job information, emergency information, and identity authentication. Pindutin nyo po yung submit. Pagka pindot nyo po yung submit, lalabas na po kung magkano yung kanilang i-approve sa inyo. At nung pagpindot nyo po yon, hindi agad-agad na nasabi nila na
ilang minutes lang na mag-aantay ka. Ako, ang tagal kong nag-antay. Tapos, meron pa siyang 19 hours, 53 minutes na pag-aantay bago lumabas kung ikaw ba ang approve o reject or denied. Tapos, eto na po yung lumabas. Pagkatapos ko po mag-antay, ito na po yung lumabas. Yung loan application na na-approve is 4,000. Loan term, 7 days. At after po na antayin natin na matapos yung review nila, ito po yung lumabas. Ang approved amount is 4,000. Tapos ang matatanggap nyo lang po is 2,580. Meron silang processing na 1,420. And payable within 7 days. And ang payable amount is 4,120. Halos nangalahati po yung nakaltas. So, nasa sa inyo pa rin po yun kung itutuloy nyo. So, as napakita ko niya na po sa inyo kung ano po ang meron dito kay PH Packet. And comment down below kung ano po yung naranasan nyo dito kay PH Packet sa inyong first time na pag-loan dito sa application na ito. At kung meron po kayong mga comment nyo lang po below at lahat po yan ay babasahin ko. At kung meron po kayong gustong ipa-review, comment nyo lang po para reviewin po natin. At decision nyo pa rin po kung kayo po ay as long as napakita ko na po ito sa inyo, hindi ko rin po nire-recommend na ang hiram po kayo dito o talagang for emergency purposes lang po talaga siya. So yun lang po. See you on my next video.